lahat. Andito naman si Kindness guys. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang pag-vlog ko po guys tungkol sa aking sasakyan ngayon sa Japan. Na pinalit ko po yung hybrid. Ayan, so sa mga hindi pa po nakapanood guys, yung naunang upload ko po, please panoorin nyo po yan guys. Kung paano po, lalo na po sa mga kababayan ko po guys na gusto pong mag-loan ng sasakyan na may naka-loan pa. Ayan, so gusto nyo pong magpalit muli. Ayan guys, so panoorin nyo lang po. At this time naman guys, ay gusto ko lang din po ipakita sa inyo na yung tungkol po sa gasolina nito, kung paano po tayo makatipid kapag hybrid na po yung ating gamit na sasakyan. So nung kinuha namin to guys, at actually ngayon is papunta po kami doon sa kung saan namin to binili na sasakyan. Ayan, so medyo malayo po yan guys. So punta po tayo sa mismong Nagoya. Ayan, so sentro po ng Nagoya, Japan kami pupunta ngayon. Babiyahe po tayo, almost 1 hour po yung biyahe natin guys. So nung nakuha namin ito noong January 31, so ayan, papakita ko lang po sa inyo guys, naka full tank po ito. Tapos ngayon, January 4 na po, araw ng Sunday, so hindi pa po kami naggagasolina. Tapos nagamit na po ito ng, dahil noong January 31 is Wednesday po. Tapos Thursday and Friday, ginamit po na pumasok sa trabaho, yung aking asawa. Tapos Saturday is namalingki po kami. Ngayon is Sunday is papunta po kami sa kung saan natin to kinuha na sasakyan. So pakita ko lang din po sa inyo ngayon kung gaano po talaga katipid ang paggamit natin ng hybrid na sasakyan. Alright, so this time is nasa biyahe po tayo ngayon. Alright. So ayan guys, pakita ko lang po sa inyo. Ayan po yung mga signboard po dito sa Japan. Ayan, so kung hindi po tayo mawawala dito guys, talagang maraming mga board po na makikita natin, mga signboard kung saan po tayo pupunta. So yung kulay green po guys, ito sa Japan, yan po yung meaning po nun guys is expressway po yan siya na daanan. So this time is papasok po tayo dyan guys sa expressway. Ayan. So ayan guys, andito na po tayo, entrada mismo ng expressway. Ayan, para papuntang Nagoya. Ayan. Alright. So ibang daanan na si Kindness guys. Hindi tayo dadaan mismo sa baba guys kasi medyo traffic po siya. Ayan. Toll gate. Pasok na po tayo sa toll gate mismo. Yan po. So naka ETC card po tayo guys. Ayan. Alright. So tumutunog po yung sensor po ng ating sasakyan. So napaka-sensitive po guys ng ating sasakyan ngayon. Kunting kembot lang, may tumutunog na sensor po. So maganda rin po siya guys, lalo na po sa driver na inaantok. Ayan, so ganyan guys, is nasa expressway na po tayo. Alright, so wala tayong makikita sa gilid guys. Napaka-ano talaga. Ginagawa na to guys para safety rin po sa mga biyahero po dito sa expressway. Ayan. So kung sakaling magka-aberya, magka-problema sa daan, ayan, maiwas po tayo sa disgrasya na mahulog sa baba. Ayan, so maraming protection, maraming ilaw, maraming poste. Ayan po yung expressway papuntang Nagoya. Ayan. So may mga telephone booth, mga kailangan natin sa pagbibiyahe natin dito sa loob ng expressway. Ayan, wala pong problema guys. Lahat po, meron pinaprovide po sila. Ayan, so nakikita nyo po guys, ayan, marami pong mga telephone booth na pwede natin kung saan tayo baka sakaling masiraan. Hindi po tayo nakadala ng cellphone. Ayan, so may mga pamaraan po guys. At syempre, ang camera dito sa loob ng expressway, ayan, talagang nakabantay rin po. So, kailangan iingat rin po sa speed. Ayan, hindi porke nasa loob tayo ng expressway, yung speed natin is kailangan din po natin na ingatan ang takbo natin. Para hindi tayo guys makakabayad o makaka-penalty. Ayan po. So ayan guys, so biyahe-biyahe lang muna tayo papunta po mismo sa kung saan po natin kinuha yung ating sasakyan ngayon. Alright. So ayan guys, explain ko lang po sa inyo ngayon. Sasakyan po natin is hybrid na po. Dumaan po tayo ngayon sa expressway. Ayan. So
Ang hybrid po kasi guys, tuwing tumatakbo po tayo, is nagcha-charge po yung battery. So, kapag yung speed natin po guys, yung takbo natin sa normal na daan, hindi na po gagana yung ating gasolina nun. Kung hindi, yan pong nagcha-charge na battery. Kaya isa siya sa kadahilanan kung bakit nakakatipid tayo. Pero kapag dumaan po tayo sa expressway, ayan po guys, so yung speed natin po ay medyo, halimbawa mabilis po yung takbo natin. Dalawa na po ang gagamit nun guys, yung ang charge ng battery tsaka yung gasolina. Ayan, gagana po yung gasolina, ang ibig sabihin po ng hybrid, gagana po yung gasolina po guys kapag mabilis po yung takbo natin. Tapos kapag nasa tamang speed lang po tayo, ayan po, hindi po mabilis yung takbo natin, ang gagana po nun guys ay yung ang tinatawag na po na hybrid, yun pong battery na nagcha-charge po na po siya. Kaya hindi gagana yung ating gasolina kapag yung speed natin is nasa tama lang po. Ayan. So, dahil dumaan tayo sa expressway, kaya medyo gagamit ng gasolina. Ayan. So, mas matipid pa rin po guys. Ayan. Compared po talaga sa purong gasolina talaga siya. Alright. Ayan. So, medyo ano po tayo ngayon dahil konti lang po ang bumabiyahe ngayon sa loob ng expressway. Ayan. So, kung napansin niyo po guys, ang expressway po ng Japan, napakarami pong mga poste, maraming ilaw. Ayan. Tapos, malayo pa lang, ang dami na po talaga nilang mga signboard guys. Kasi nga po, mahirap kasi po dito kapag magkamali po talaga tayo ng pasok sa expressway. Yun po ang problema kasi maghahanap pa tayo ng exit agad. Tapos, maghahanap naman tayo ng pang-entrance agad. So, yun po yung mahirap kapag nawala po tayo sa biyahe. Ayan. So, ayan po guys. Sana mag-enjoy rin po kayo habang nasa biyahe pa po tayo. Sa palikulikong pa-curve-curve, ayan. Pa-curve-curve na daan, ayan. Ayan guys. So wala naman problema guys kasi wala naman tayong makasalubong dito dahil nga po expressway po ito. Ayan. So tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin guys hanggang sa makarating po tayo doon sa Godspeed. Ayan. Grabe napaka ano talaga haba ng harang no. Napaka safety po talaga guys sa mga biyahero. Nakita niyo po yung ginawa ng expressway ng Japan. Ayan po. Tapos napakatibay po yan guys. Ayan. Mga bakal. Ayan. Ang galing no. So talagang ano man ang problema natin guys, hindi tayo basta-basta na mapunta sa ibang kabilang lane or mahulog tayo sa baba, ayan, dahil may safety pa po talaga siya. May maraming harang na ginagawa po sa loob ng expressway. Ayan, so ngayon ang speed natin guys is medyo mabilis po yung speed natin. So titingnan natin guys kung hanggang sa pag-uwi natin kung gaano ba talaga siya katipid sa gasolina. Ayan. Nakaka-amaze talaga yung alam mo yung guys, kahit nandito na po si Kind din siya sa Japan, hindi ako nasasawa guys na talagang na-appreciate ko po yung mga daanan, lalo na po guys yung katulad po nito, yung safety po tayo. Ayan, maraming mga harang, yung semento, ang ganda po talaga ng kalsada. Yan po, so lalo na po yung mga toilet guys sa expressway, may mga toilet na pinoprovide. Ayan, so hindi ka talaga problema sa biyahe. And guys, salito na tayo sa pa-curve-curve na daan. Alright. Ayan. Ito po yung Nagoya, Japan. Ayan guys. So, dito po natin makikita yung mga building. Ayan po.
airport dahil may nakalagay na signboard na aeroplano. Yan. Ko, sarap ng bumiyahe, sarap ng bumiyahe sa Pilipinas. Yan. So dito rin po kasi yung way kapag uwi kami sa Pilipinas, tapos pupunta kami ng Nagoya Airport. Ayan, Nagoya International Airport. Dito rin po kasi na expressway rin yan, guys. Yan. Kaya maraming mga signboard para hindi po tayo magkakamali sa pagpasok natin. So ayan po guys, katulad po niyan. Ayan, pakita ko lang po sa inyo. Ayan po yung mga signboard para hindi tayo magkamali. Lalo po sa papunta tayo ng airport. Ayan. Wow. Ganda ng ano guys. So nakikita nyo po guys, kapag may signboard sa taas, marami din yung mga signs sa kalsada. Ayan po. So hindi ka po talaga dito mawawala. Talagang ano po, malayo pa lang alerto, ma-alert po tayo. Ayan po. Para iwas po tayo na mawala sa yung kung saan talaga yung destination natin. Ayan. Tapos ngayon guys, kapag napansin niyo po pulang-pula yung ano niya. So ibig sabihin niya guys, yung mag-apply ka po ng konting caution. Ayan. Konting ingat po dahil ka po yung daan, nasa pa-curva tayo. Ayan. So ito yung nagustuhan ko po talaga sa bansang Hapon. Ayan. So napaka-ano po nila guys. Kung sa gamit po guys, napaka-in order po. Kumbaga lahat ng gagamitin mo, lahat ng kailangan mo, nandyan lang po halos sa harap mo. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang biyahe ni Kindness. So, yun nga po guys, kaya isa sa dahilan ng expressway tayo dahil medyo malayo po ang ating pupuntahan. Ayan, kung saan po kinuha namin yung aming sasakyan. Wow, maganda sa lugar guys. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin. Ayan. So, di ba tayo nagkakarating guys sa ating paroroonan? Medyo malayo-malayo talaga siya, no? Ayan. Tapos medyo nawala pa kami kanina saglit guys. Nagpaikot-ikot pa kami. Ayan. So, this time is medyo malapit na rin po tayo guys sa ating destination. Ayan po. Okay, baba na po tayo guys. Ayan. Oh, this is it. Ito po yung Nagoya. Ayan, ang dami na pong mga daan guys. So nasa taas tayo kanina, ngayon bumaba na po tayo. Alright. So, ayan guys, dito na po tayo ngayon sa Goodspeed. Ayan. Ang daming customer. Napakalaki guys ng aming company na aming pinagkuhanan ng aming sasakyan. Ayan. So, ayan guys, nandito na po tayo sa loob mismo ng building na to ng Goodspeed. Ayan kung saan namin kinuha po yung aming sasakyan. So, napakalaki po ng Goodspeed na nandito po sa Nagoya. So, hindi lang po sasakyan guys, may mga motor din po sila na binibenta. Ayan po. Tapos, sa loob mismo guys, may mga vending machine. Ayan. So, nakalagay po na free drink. So, kami po ay libre po dyan guys. Kapag bibigyan po tayo ng token dyan, parang coin siya, pero yung natawag na token sa atin. Yan, para makakuha tayo kung ano man gusto nating inumin. Ayan po. Tapos, syempre, may mga pinapakita rin sila guys na pwede silang nagbebenta rin po sila ng mga Navi, ng mga sasakyan. Pwede po sa kanila mag-order. Ayan, tapos ilibot ko pa kayo ng konti guys. Ayan, so nakita nyo po, yan po ay may part pa rin po ng playground dyan. So kapag may madala po tayong mga bata. Ayan, so marami po guys na pwede ka pong mag-rest kung saan nyo po gusto na umupo. Katulad ng Kindness at syempre may kasabay pa ng mga picturan na pangyayari dyan sa loob guys. Okay? So yun guys, nandito kami ngayon sa loob pa dahil nga po pinaprocess ko namin yung aming car insurance. Ayan. Tapos syempre guys, yung customer dito, binibigyan nila guys ng parang token. Ayan. Tapos pabili tayo guys ng inumin.
So, free po. Tapos, tatlo din binigay. Alright. Tapos, bili tayo guys ng ating inumin doon sa kanilang vending machine. Ayan. So, free po siya. So, panahang mainit. Ito na lang. Try natin to guys. Okay. Ayan. Ito yung binili natin guys. Kape. Balik na tayo sa pwesto natin. So, ayun guys, tapos na po kami doon sa loob ng Goodspeed. Tapos, ano pa yung mga dapat namin na ayusin sa car insurance. Although may car insurance na po siya guys, may inayos na kami yung mga pangalan ni Kindness kasi nga po sa Japanese, medyo may mali sila sa spelling po ng aking name. Yan. Tapos, ayan, okay na po ang lahat-lahat. Tapos ngayon, pauwi na po kami guys. At maya-maya guys, ay update ko lang po sa inyo ngayon. So, hindi ka na siya i-vlog yung aking pag-uwi guys. Kunti na lang yung video ko nito dahil kanina is, kanina napakita ko na rin po sa inyo yung pagpunta natin dito sa Goodspeed. Ayan. So, maya-maya is-update ko lang po sa inyo guys yung aking gasolina. Alright! So, ayan guys, nasa biyahe pa po rin tayo ngayon. Ayan, so di tayo dumaan sa expressway. At maya-maya ay update ko lang po sa inyo lahat-lahat guys. Ang ating, pakita ko po sa inyo yung ating gasolina. Ayan, kung saan na ba ngayon. Okay? Alright, so music muna si Kindness. So, ayan guys, update ko po guys ngayon. Nakarating na po tayo sa aking lugar. Ayan, nakauwi na po tayo guys. So, yan lang po ang nakuha sa gasolina po. Yan po. Tapos medyo mabilis na po yung takbo namin kanina mula sa full tank. So, nag-start po tayo ng gasolina noong January 31 hanggang February 4. Ayan, pakita ko lang din po sa inyo ngayon. Ayan. Ayan po. So, February 4 po ngayon guys. Ayan. So, almost 5 days na po siya na nagamit. Naka-full tank po siya. Ayan lang po yung kuha ng gasolina natin ngayon. Ayan. So, medyo, guys, napakalaki rin ng natipid ni Kindness. Yan po yung kagandahan kapag hybrid na po yung sasakyan na ginagamit natin. Ayan. So, sana guys is sa mga gusto rin po na kumuha ng mga sasakyan. Ayan. So, may mga bago rin po ngayon guys yung mga dekuryente. Kaya lang masyadong mahal pa po talaga ngayon. Ayan. So, sa mga naka-afford, pwede naman po. Alright. So, ito po yung update ko po ngayon guys na napatipid po talaga ako. Ayan. Sobrang nakatipid ako ngayon sa aking gasolina mula nung nagpalit ako. So, imagine mo guys, 5 days, tapos araw-araw na ginagamit sa trabaho. Yan lang po ang nakuha niya. Ayan. Alright! So, yun guys, yun lahat po ng mga update ko po sa aking sasakyan. Ayan, so salamat po sa lahat ng mga nagsubaybay. Ayan po guys, so panoorin niyo po yung mga naunang upload ko po nito mula nung nagpalit ako. Ayan, so thank you po sa mga lahat po na nagsubaybay rin po at nakapanood ng unang vlog ko po sa aking sasakyan at saka sa ngayon, update ko po kung magkano lang po or gaano po katipid ang may hybrid po na sasakyan ng gamit. Alright? Ako na po yung paalam sa lahat guys. Thank you po. Arigatou gozaimasu.